Boundary. Familiar ba kayo sa concept na yan? Sad to say, tayong mga Pinoy hindi uso sa atin yung pagrespeto ng personal space. Gusto niyo ng proof? Sumakay lang kayo sa public vehicle gaya ng mga bus at sure na sure ako, may encounter kayong mga naka-full volume na nanonood ng mga reels o TikTok videos. Okay lang sana kung mga videos ko yung pinapanood nila kaso hindi eh. Ang malupit pa dyan kapag ni-call out mo sila, sila pa ang galit at sasagutin ka pa na mag-grab ka kung ayaw mo ng maingay. Di ba Mina, what's up? Ang daming bully sa mundo, no? Porket ayaw mo lang makibelong sa mga normies gaya nila, matik feeling nila pas na yon para pagkaisahan ka ng mga basurang nilalang. Kaya hindi nakakapagtaka na may mga taong may matataas at invisible na wall sa mga sarili nila. Kumbaga meron silang bobo barrier. Uy, huwag ka. Effective na effective yon kung may mga kakilala kang DDS. Diehard Dekugo Shippers. Promise, don't waste your energy makipag-argue sa kanila. Anyway, yung mga nabanggit ko kanina ay mga factors kaya pinili na lang mapag-isa ng bida dito sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang Netflix exclusive anime na The Ramparts of Ice, part ng seasonal lineup ng Spring 2026. High school debut. Hindi ko sure kung common yan dito sa atin sa Pinas pero yan yung ginagawa ng mga student na gusto repackage yung sarili nila and magsimula ulit ng bagong buhay sa high school. Lalo kung lilipat ka sa ibang school na wala nakakakilala at sa mga naging ganap mo noong elementary or middle school ka pa. So yan ang ginawa ni Koyoki Hikawa or Koyun kasi feeling close kami. Ang lala na naging bullying experience ni Koyun nung middle school siya na for some reason hindi naman dapat mangyari sa kanya and this is me na nagpapaka-white knight sa kanya kasi ang ganda-ganda niya kaya and hindi naman niya kasalanan kung lapitin siya ng mga lalaki. Kaya pagtungtong niya ng high school, pinili na lang ni Koyun maging mailap sa ibang tao to the point na nagkaroon siya ng reputation na suplada at cold na tao. You see, I can talk about her for hours and hours pero hindi lang naman si Koyun yung focus ng anime na to. In fact, bawat isa sa mga characters dito ay may interesting na kwento gaya na tong best friend ni Koyun na si Miki na ang naging high school debut persona ay mala school idol pero deep inside, siya yung barubal at walang preno ang bibig pag nagasalita na minsan nami-misinterpret ng ibang tao. Si Miki yung tipo ng babae na sasabihan kang mukha kang maasim sa harap ng maraming tao and hindi niya iisiping mali yun kasi para sa kanya, anong masama sa pagkasabi ng totoo? Then isa pa sa mga bida sa anime na to, itong ideal guy na si Yota na sobrang tangkad plus gusto laging busy siya at ayaw umuwi sa bahay nila. Smells like family issues and did I mention na ang tangkad niya? For me, napaka-green flag niya and very opposite sa best friend niya na in my opinion, hindi deserve maging ka-love interest ni Koyun. Siya, si Minato. Playboy na tingin niya sa sarili niya na siya si Superman na kailangan tulungan lahat ng mga taong tingin niya kawawa at kailangan siya. Ewan ko medyo hindi ko siya trip pero I can see naman na may pinaghuhugutan yung karakter niya. In case you don't know, romantic anime tong The Ramparts of Ice and very obvious na sila rin na magkakagustuhan dito pero ang nagpaganda nitong anime na to para sa akin is yung band nila as magkatropa na personally ang nostalgic sa pakiramdam. Namiss ko nga bigla yung mga ganitong feels na I think mahirap na ma-recapture sa stage ng buhay ko ngayon. Especially nakababad lang ako sa computer maghapon, magdamag. Enough na sa relapse, I highly recommend tong The Ramparts of Ice kung naghahanap kayo ng romance anime na hindi super diabetic na nakakaumay na sa tamis. Napakaganda ng pagkakasulat sa mga characters dito and lahat sila moving parts na walang naiiwan. Ito yung anime na hindi dapat gine-gatekeep, hindi dapat nilalagyan ng walls. I-recommend nyo to sa lahat. Maliban na lang siguro sa mga DDS. Again, diehard Dekugo Shippers. So, that's it. Na nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Comment nyo nga yung Koyun kung nag-enjoy kayo sa anime na to. With that, well, yun lang.